Madalas, walang magandang maidudulot ang bisyo. Nakakasira hindi lang kalusugan kundi maging buhay ng tao. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay patungkol sa karanasan ni Fabian. Isa sa mga nagpapagaan ng kalooban ko ay ang pakikinig ng mga magagandang istorya na nagmumula sa mga magagaling na writer ng iba't ibang channel. Kinahiligan ko din ang magbasa ng mga nagko-comment. Nakakalungkot kasi may mga tao talagang mahirap kunin ang kiliti. Meron pang galit kahit wala namang karason-rason. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang istorya, paniniwala at karanasan. Ngunit madalas nakakapag-isip ng masama ang mga taong sarado ang pag-iisip. Pero alam ko namang nakikinig naman sila, hindi nga lang naaabot ang kanilang standard of expectation. May ilang mga rason kung bakit may mga pagkakataong magdadalawang isip muna ako kung ibabahagi ko ba ang karanasan ng mga malalapit kong kaibigan. Oo, mga kaibigan kong mga tambay at tanggero sa lugar namin. Bali nakikipag-inuman ako madalas sa kanila dahil naaaliw ako sa mga istoryang ibinabahagi nila kasabay ng umiikot na baso. Ganun pa man, naiisip ko din na wala namang siguradong mawawala kung ibabahagi ko din sa inyo ang mga kwentong iisipin talaga ng makakarinig. Walang ganun. Natatawa na nga lang ako habang sinusulat ko ito dahil ang totoo niyan, maging ako nagkakaroon din ng malalim na pangkaisipan patungkol sa istoryang ito. Ano man ang maging reaksyon ng makakarinig ng istorya na to, pakiusap ko lang, bawasan sana natin ang mapanghusga. Irespeto natin ang mga naging karanasan ng iba. Ang kwentong naisulat ko ay kwento ng kaibigan kong pangalanan na lang nating Fabian. Hindi niya tunay na pangalan. Bilang respeto na din sa pribado niyang buhay, kinailangan kong palitan ang kanyang pagkakakilanlan. Bale, Tubong Carles, Iloilo itong kaibigan ko. At dito din sa lugar na to mismo nangyari ang trahedyang hindi kanais-nais para kay Fabian. Taong 2004, isang masakit na pangyayari ang bumago kay Fabian. Maging sa pananaw niya sa lahat ng bagay. Dumating din sa puntong ayaw niyang kumilala ng Diyos dahil sa nangyari sa kanyang pamilya. Ano ang kasalanan ko? Para parusahan mo. Diyos ka ba? Bakit mo ako pinaparusahan ng ganito? Ano? Sumagot ka! Bakit ang pamilya ko? Bakit sila? Kung totoong kaya ng Diyos ang magmilagro, pues, pakiusap, ibalik mo ang buhay ng pamilya ko. Buhayin mo ang asawa at mga anak ko. Pakiusap! Nasa kalagitnaan daw ng malakas na pagbuhos ng ulan si Fabian noong gabing iyon. Hindi mawarin ni Fabian ang gagawin dahil sa pangyayaring tumapo sa buhay ng buo niyang pamilya. Isang trahedya ang naganap kung saan maraming buhay ang nawala. Ayon sa kwento niya, pauwi ang pamilya niya galing sa isang libing ng isa din sa kanilang mga kaanak. Dahil sa masamang panahon at dumagdag pang nakainom ang nagmaneho ng truck na kung saan hindi nito nagawang iwasan ang isang pusa sa gitna ng daan. Sakay nito ang mga sumama sa libing, kasama doon ang pamilya ni Fabian. At sa di inaasahang pagkakataon, nangyari ang aksidente. Ayon sa mga nakasaksi, hindi lamang nawala ng balanse ang truck kundi parang di umano sadya iyon ng masamang loob para maubos patay ang mga sakay nito. Dagdag pa ng mga iilan sa mga nakaligtas, hindi lang preno at balanse ang nawala sa truck na kung saan naging dahilan iyon ng pagkahulog nito diretso sa masukal na bahagi ng lugar. Nagsitalbugan sa mababatong bahagi ang mga nakasakay kung kaya't marami ang sugatan at halos mga lahati ang nawalan ng buhay. Kasama doon ang pamilya ni Fabian. Halos gumuho ang mundo niya nang makitang duguan ng anak at asawa niya. Kasama niya ang ama na todo din ang paghagulgol dahil maging ang asawa nito na ina ni Fabian ay kasama din sa trahedya.
Makalipas ang ilang buwan matapos ang trahedya, maraming pagbabago ang naganap sa buhay ng mag-ama. Halos hindi na makilala si Fabian dahil lagi itong nagpapalunod sa paglalasing at lagi din itong wala sa sarili. Dahil sa mga nangyari, napagkasunduan nilang mag-ama na magsama na lang sa iisang bahay, lalo pat maging si Tatay Norman niya ay biyudo na din. Para mabuhay, ipinagpatuloy ng dalawa ang pwesto ng isdaan sa palengke na kung saan doon mag-uumpisa ang pagbabago hindi lang sa buhay ni Fabian kundi maging sa kanyang paniniwala. Anak, pwede ba? Mamaya ka na muna magtagay. Paubusin mo naman muna ang paninda natin. Saka, malayo pa mo uwian natin, Fabian. Mamaya hindi ka na naman makapagmaneho ng tama. Mahirap ang umuwi pag hindi maayos ang wisto mo. Dagdag pa yung motor natin na kailangan na talaga yatang palitan. Tama na yan, pakiusap lang. Tulungan mo ako. Mapaubos man lang natin itong mga natitirang mga isda na paninda. Tay, kaya ko pa. Ako pa. Saka ano ba yung kadami ng paninda natin parang hindi maubos-ubos? Natatakot ka lagi. Ayaw mo nun. Susunod na tayo sa kanila, 'di ba? Ganito na lang kaya. Ubusin ko tong iniinom ko. Akin na yung iba mong paninda. Ipasok mo sa balde at magputput ako. Gayahin natin yun, oh. Yung babaeng nilalako niya ang mga paninda na isda sa mga bahay-bahay. Parang mas madali yun kaysa magtunganga tayo dito maghapong wala namang napasok na mamimili sa palengke. Anak, kaya mo pa ba? Paalala lang, wala tayo sa baryo ha. Nasa palengke tayo ngayon, ni hindi ka na gumagala sa ibang lugar eh. Nahahabahala at baka maligaw ka. Saka sa panahon ngayon, napakadelikado. Ayaw kong mawala ka pa. May put-put ka pang nalalaman, put-putin ko yung utak mo eh. Hindi naman gumagamit ng motor yung tinuturo mo. Ayun no, naglalakad lang. Ihikot lang siguro yun sa malapit sa lugar. Saka, sa wisto mong ganyan, makakaya mo pa kayang maglakad. Si tatay, di ba usapan natin wala nang magdadrama? Iniwan nila tayo kay sumama na sila kay sino nga yung gwardya ng langit ay? Na may hawak na panabong na manok? Iwan ko sa'yo kung ano yung laman ng utak mo. Nakorta na yung laman ng ulo mo kasi kakainom mo ng kung ano-ano. Ngayon napagkamalan mo pang sa bungero yung si San Pedro. O siya, sige na. Basta huwag kang lumayo at baka hindi ka na makabalik. Sasagot pa sana siya sa tatay nang nahinto ito sa pagsasalita. Nakita niya daw kasi ang isang babaeng may bitbit na balde na puno ng isda. Buhat-buhat ng ale palabas sa palengke. Napalunok ng laway si Fabian habang iniisip kung paano iyon na kayang buhatin ng isang babaeng patpatin. Samantalang siya kay laki ng katawan pero gagamit pa ng motor sa paglalako. Namangha si Fabian sa nakita niya. Sa unang pagkakataon, pumasok daw kasi sa utak niya na malamangan ang kung anong nagawa ng babae. Napangisip pa nga daw si Fabian dahil sa mga realisasyon. Bigla niyang naisip paano kung gayahin niya ang ale. Bitbit ang balde na may paninda at maglalakad. Terik pa ang araw ng mga oras na yon kung kaya't hinamon niya ang tatay niya sa plano. Nakatawa pa ito habang inilatag niya ang kanyang naiisip na plano. Talaga naman kung ano ang pumapasok sa isip mo pag naglalasing ka, ano, Fabian? Isipin mo may puhunan ng mga paninda natin ha. Pag hindi ito naubos, hindi ko alam kung may kakainin pa ba tayong dalawa sa mga susunod na araw. Saka, kailan pa sumagi sa iyo ang magbitbit ng balde at maglaho? Abay, halos araw-araw tulog ka lang sa gilid. Pero sige, tingnan natin kung ano ang makakaya mo. Tingnan natin kung hanggang saan yung apog mo. Di bali na. Pasalamat ako na naisip mo yan. O siya, sige. Naigilid mo yan tinutungga mo. Huwag mo nang ubusin.
Ikaw yata ang lasing tay eh. Wala ka talagang tiwala sa akin. Dami mong kadramahan. Sigurado ako mauubos tong paninda natin. Magtiwala ka lang sa akin. Sige na, lagyan mo na kahit 10 kilo, kaya ko yung buhatin. Saka kung di maubos di may kakainin tayo. Pulutan. Oops, ito na, igigilid ko na po. Tay, pakiusap ha. Pakitabi ng bote ko. Iinumin ko pa to mamaya. Usapang lalaki, okay? Wala ding nagawa si Tatay Norman kundi pagbigyan ng anak. Naiisip niya din kasi sa dami ng mga nakahilirang isda sa araw na yon ay walang gaanong namimili. Siguradong hindi mauubos ang nailatag nila kung hindi gagawa ng paraan. Ikinilo ng ama sa tag-iisang kilo ang mga paninda at inilagay sa supot bago ipinasok sa balde. Ayon sa kanya, mas mainam na natakal na nang hindi mahirapan ng anak sa pagbitbit pa ng kiluhan. Binigyan niya din ito ng mga maliliit na supot para sa paglalagyan ng kita. Itinali sa hawakan ng balde para hindi mawala ng anak. Ilang sandali ang lumipas at umalis na si Fabian. Nagsisinok-sinok pa ito habang naglalakad at sumisigaw ng, "Isda! Isda kayo dyan!" Dahil lasing, hindi alintana ni Fabian ang nilalakaran, maging ang mga lugar na kanyang napapasukan. May mga iilan na bumibili sa mga dinadaanan niya pero hindi naubos agad. Sa kagustuhan niyang maibenta ang lahat ng mga isda kung kaya't hindi nagdalawang isip na lumakad papalayo ng lugar. Habang binabagtas ang daan, walang ibang iniisip si Fabian kundi ang makauwi at maubos ang natirang inumin. Natatawa pa ito habang sumasagi sa utak niya na may tatagayin pa sa pag-uwi niya. Minuto lang ang makalipas nang bigla niyang nakasalubong ang babaeng nauna na sa kanyang maglako. Napangiti si Fabian dahil wala nang dala ang babae. Hindi niya din naiwasang tanungin kung marami pa bang kabahayan papasok sa lugar. Naisip niya pag pinasok niya din kung saan ang pinasok ng babae, nakakasigurado siyang mauubos din ang kanyang paninda. Aba, sumunod ka din pala. Marami pang kabahayan papasok pero hindi sila bumibili pag hindi nila kilala. Saka, alam mo na dito, ako lagi ang nagtitinda kaya nasanay na sila sa akin. Saka, medyo hindi maganda kung papasok ka din sa lugar. Lalo pa, palubog na ang araw. Bumalik ka na lang at delikado kung sakaling abutin ka pa ng dilim sa lugar na to. Tiningnan niya si Fabian mula ulo hanggang paa. Animoy sinuri niya kung ano ang katayuan ng kaharap. Napailing si Cora dahil batid niyang nasa impluwensya ng alak ang kaharap. Hindi din ito maiwasang amuyin si Fabian. Napailing pa ito nang makumpirma niyang amoy alak si Fabian. Sa palagay ko, bumili ka na lang doon sa kabila. Huwag dito. Baka mabiktima ka ng masamang loob sa lugar na to. Sa kakargo di konsensya ko pa kung sakaling may mangyari sa iyong masama. Naku, tinatakot mo lang siguro ako. Ilang kilo na lang itong dala ko oh. Saka huwag kang mag-alala. Hindi ko aagawin ng mga suki mo kung yan ang iniisip mo. Maghahanap buhay lang din naman ako para makakain. Kung ano man yung kinakatakutan mo, hayaan mo sila. Siguro naman tao lang din sila kagaya sa atin na lumalaban para mabuhay. Hindi ako nababahala sa kung sinong mga suki ang tinutukoy mo. Baka mamaya kasi imbes na naghahanap buhay ka lang para makakain, baka ikaw ang gawing pagkain. Hindi mo kabisado ang lugar kaya maniwala ka. Ikakasama mo kung tutuloy ka lalo na't palubog na ang araw. Maraming masasamang loob sa lugar na to. Kung anumang nangyari sa'yo, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Saka, ang mahirap kasi dito. Hindi na naituloy ni Cora ang pagsasalita dahil animoy wala namang naririnig si Fabian.
Umalis na lang ito dahil naiingayan sa daldal ni Cora. Ni hindi niya pinakinggan anuman ang sinasabi ng kaharap, bagkos mas pinili niyang suyudin ang lugar. Napabuntong hininga naman si Cora at nagmamadali na ding makaalis. Habang sinusuyod ang lugar, ni hindi nakaramdam ng kung anong takot o pagkaalinlangan si Fabian. Pakiwari niya ay ayaw lang ng Ali na maubos ang paninda niyang isda. Pasipol-sipol pa ito habang sumisigaw sa daan. Habang naglalakad ay may bigla siyang narinig na sutsot. Galing iyon sa isang matanda di kalayuan sa kinakatayuan niya. Psst! Hoy, isda ba yan? Halika dito. Aba, hapon na ang paglalako mo ah. Saan ang punta mo doon? Parang daliligaw ka yata. Maling daan ang tinatahak mo. Napahinto si Fabian sa isang bahay kung saan nakita niya ang isang matandang nakasungkod. Tinawag at pinahinto nito ang pagsisigaw ni Fabian. Samantalang nakangiti ang matanda habang nangiti din si Fabian. Inabisuhan siya ng matanda na huwag nang tumuloy at hindi ligtas ang lugar. Habang nagsasalita si Mang Istoy, ramdam ni Fabian ang animoy kakaiba sa presensya ng kaharap. Gayunpaman, mas nangingibabaw sa kanya ang pagnanais na makabenta kung kaya't wala nang pagdadalawang isip na sinagot niya ng pabiro ang matanda. Ayon sa kanya, nakita niya kasing pumasok ang babaeng nagtitinda din ng isda doon sa lugar. Kaya naisip niya ding subukan at iilang kilo na lang naman daw ang natitira sa lagayan niya. Sige, bibili ako. Pero pakiusap ko sa iyo, kung mahal mo pa ang buhay mo, huwag ka nang tumuloy banda dun sa lugar na ito. Doon, hanggang dito lang ang pwede mong pasukin at pahama-pahama ka. Saka, aba, nakainom ka ba? Bago ka dito ano? Kaya malakas ang loob mo magsisigaw. Palubog ng araw at kailangan mo nang bumalik. Delikado. Baka magising mo ang mga natutulog na mga demonyo. Maglako ka lang sa ibang lugar, wag lang dito. Walang nananahas na pasukin ang dulong bahagi ng lugar na ito dahil mapapahamak lang. Ayan na naman. Yung babae kanina, tinatakot din ako. Pati ba naman kayo, Lolo? Tatakutin niyo din ako? Aba, huwag kayong mag-alala at hindi naman ako takot. Demonyo, aswang, nangangain ng tao. Abay, ayos yun ah. Ayaw ko pa nun, hindi na ako maghihirap. Diretso patay na. Ay, Lolo, kailangan ko kasing mapaubos ang dala-dala ko. Iilan na lang naman ito at iilang bahay na lang mauubos na to. Demonyo? Oo nga siguro. Wala nga palang Diyos, baka demonyo marami. Napatawa pa ito habang nagsasalita sa harap ng matanda. Mula kasi nang mamatay ang pamilya sa trahedyang animoy wala na ding kinilalang Diyos si Fabian. Ni hindi na ito nagsisimba at lagi niyang tinatanong kung totoo nga bang may tagapagligtas. Kaya siya natatawa kasi tinatakot na naman daw siya gamit ang demonyo. Kaya naiisip niya para mapatunayan ng mga nagsasabing may demonyo, kailangan makita niya muna. Ika nga, paano ka maniniwala kung hindi mo naman nakikita? Inilatag niya ang kondisyon sa matandang kaharap na kung sakaling may makaharap siyang aswang at makabalik siya ng buhay, ibibigay niya lahat ng isda ng libre sa matanda. Pero kung wala daw siyang makita at tinatakot lang siya, papakyawin ng matanda lahat ng natitira sa balde niya. Lasing ka nga at wala sa sarili. Pero sana hindi ka umabot sa puntong tatawag ka ng Diyos kung kailangan mo. O siya sige, parang buo ang loob mo. Halika, may ibibigay ako sa'yo. Kung ano man yang kasundo ang nilalatag mo, hindi yan okay para sa akin. Total, ayaw mo lang din namang makinig. Oras na may masamang mangyari sa'yo, gamitin mo to.
May inabot na isang maliit na bagtingan ang matanda. Sa paglalarawan ni Fabian, parang sinabit sa ulo ng aso na tumutunog pag lumalakad. Yung ginagamit daw ng mga nagsorbete pag nagtitinda ng ice cream. Ganon na ganon ang ibinigay ni Lolo Istoy kay Fabian. Napatawa siya habang kinuha ang inabot ng matanda. Wala sa loob na ibinulsan niya ang gamit at wala din sa loob na nagpasalamat sa kaharap. Hindi niya maiwasang ang matawa dahil ayon sa kanya, ang buong pag-aakala niya ay bibigyan man lang siya ng pamalo o di kaya itak. Pero iniisip niya bakit maliit na bagtingan. Oras na kailangan mo ng tulong, gamitin mo lang yan at maniwala ka may dadating para tutulungan ka. Saka huwag mong ismulin ng kaya ng gamit na yan. Alam kong naliligaw ang kaluluwa mo dahil sa galit at pot dyan sa puso mo. Hayaan mo, sasabihin ko kay San Pedro na iligtas niya ang naliligaw mong espiritu. Maraming salamat po. Asya nga po pala, bibili po ba kayo? Kasi kung hindi na, mauuna na po ako. Kunti na lang naman ito oh. Siguro ilang bahay na lang at mauubos na ang mga paninda ko. Saka, San Pedro, ang may mano po ba yun? Yung tagabantay ng langit? Aba, baka nawili na po iyon sa sabong. Huwag mo na pong abalahin. Sige, bigyan mo ako ng 1 kilo. At siya nga pala, pag may mag-alok sa iyo ng kung ano, huwag mong tanggapin. Kasi oras na tinanggap mo, panigurado, hihingi sila sa iyo ng kapalit. At ang matindi, iba ang gusto ng mga demonyo po, aswang. Ilang demonyo po ba ang nandito? Ayos to ah. Di nyo na po natatanong, pangarap ko po ang makakita ng mga yan. Abay, hindi ko na nakita ang Diyos nung tinawag ko eh. Baka ngayon makita ko ang demonyo na sinasabi mo kasi kanina pa kayo paulit-ulit na. Malala pa po kayo kay Lola at sa tatay ko. Oras na makakita talaga ako ng aswang, abay, sasabihin ko sa kanya, dalhin niya na ako sa harap ng demonyo nang sa ganon, magkaroon ng saysay ang mga pananakot niyo sa akin. Hinampas ng matanda ng baston na hawak ang pagpipilosopo ng kaharap. Hindi maganda pakinggan ng mga binibigkas ng kaharap, ngunit ayon sa matanda, pinapanalangin niyang magkaroon ng milagro at manumbalik ang katinuan ni Fabian. Ramdam niya na animoy pariwara ang aura ng kaharap, lalo pa sa mga pananamit nitong animoy walang pamilya. Dagdag pa niya, hindi man alam kung bakit ganito ang sitwasyon ni Fabian, hinihiling niya sa Diyos na makita nito ang kapatawaran, maging sa sarili. Tiningnan niya si Fabian kasabay noon ng pag-ihip niya ng mga katagang nagpalito kay Fabian. Ayon kasi dito, parang may sira daw si Lolo Istoy dahil nagsasalita ito ng mga lingwaheng hindi niya maintindihan. Minuto lang ang makalipas nang inabot ng matanda ang bayad kay Fabian. Hindi na ito nagsalita pa bagkus tinapik niya ang balikat ni Fabian at pasimpleng umihi pa ng karagdagang usal pang proteksyon sa naglalako. Habang ginagawa iyon, hindi niya maiwasang maramdaman ang kalungkutan, lalo pa nung mapatitig si Fabian sa kanya. Nakikita ng matanda ang bighating dinaranas nito, kung kaya't walang pag-alinlangan ang pagbigay niya dito ng simpleng panalangin. Hindi lang proteksyon, bagkus itinaas pa nito ang kanang kamay at pasimpleng nanalangin. Napailing naman si Fabian dahil pakiramdam niya wala sa katinuan ang matandang kaharap. Tumalikod si Fabian na walang kaalam-alam sa ginagawa ng matanda. Bit-bit ang paninda habang papalayo na nagsisigaw na naman ng, "Isda kayo dyan!" Ako ba ang lasing? O yung matanda? Sa bagay, baka nalipasan yun ng gutom. Paano magkaroon ng demonyo sa lugar na kagaya nito? Ang sarap ng hangin, parang ang sarap magpahinga. Tsaka,
Aswang? Ayos ng matanda, hindi malabong baliw yun. Ginawa pa akong aso? Tiningnan niya ang laman ng balde at binilang kung ilang supot pa ang natira. Ramdam niya ang pagod sa haba ng kanyang nilakad. Napabuntong hininga si Fabian nang mapagtantong may 6 na supot pa. Ramdam niyang alanganin ng oras para sa pag-iikot kaya napagpasyahan niyang sumemple sa natatanaw ng mga kubo di kalayuan sa nilalakbayan niya. Iniisip niya hanggang doon na lang at babalik na siya kung hindi pa rin mabibili ang mga isda. Nang makarating sa lugar, napakunot ang noo ni Fabian dahil sobrang tahimik, animoy walang katao-tao. Akmang tatalikod na sana nang may biglang umubo. Napalingon si Fabian at nakita niya ang isang lalaking humihit-hit ng tabako habang nakatingin sa kanya. Nakapamewang pa na animoy naghahamon. Napaatras ng bahagya si Fabian dahil sa gulat. Maging yung tindig ng kaharap na animoy kayang pumatay ng demonyo. Una nitong tinanong si Fabian kung bakit napadpad sa lugar at kung ano ang pakay nito. Hoy, ano yan dala mo? Tamang-tama, wala kaming pagkain ngayon. Halika, lumapit ka. Bilisan mo. Bilisan mo. Ang tapang mo naman para pasukin ang lugar na ito. Wala bang nagsabi sa iyo na hindi pwedeng pumasok ang mga dayo dito dahil hindi na nakakalabas ng buhay? Sinabayan pa ng lalaki ng malakis na pagtawa habang nagsasalita na para daw may mikropono ang boses. Naka-volume ika nga. Dahil sa lakas ng pagsasalita ng lalaki kung kaya't sabay-sabay din nagsibukas ang mga bintana ng kubong nakahilera. Bigla namang nagsitawanan ng mga dumungaw habang nakatitig ng masama kay Fabian. Sa kabilang banda, natuwa din ang binata dahil ayon sa kanya, mauubos na ang dala nito dahil may mamimili na. Wala talaga sa loob niya na ang nakapaligid sa kanya ay may masamang balak sa buhay niya. Ilang sandali ang lumipas nang nagsipaglabasan ang mga taong inakala ni Fabian na bibili ng isda niya. Wala sa isip na lumapit siya sa mga ito at nilatag ang dala. Agad namang nagsinyasan ang mga kaharap ngunit ni hindi naman nahali Fabian ang kung anumang masamang balak ng mga ito. Ang nasa isip niya lang ng mga oras na yon ay may papakyaw sa paninda niya. Maya-maya pa nang biglang dumating na isang matandang nakasungkod ng animoy isang kahoy na may mga nakasabit na maliliit na bungo. Doon natigilan si Fabian. Ayon sa kanya, doon pa lang siya nakaramdam na parang may iba sa lugar na pinasukan niya. Lalo pa nang tumampad sa harap niya ang di kanais-nais na hitsura ng matanda. Sa paglalarawan niya, para itong isang matandang bumangon sa hukay. Sobrang payat na para bang hindi pinakain ng ilang siglo. Pakiwari hindi alam ni Fabian kung bungo ba ng tao o kung ano man ang nakasabit sa sungkod na kahoy na hawak-hawak ng matanda. Dahil ayon nga sa paglalarawan niya, kasing laki lamang ng mga itlog ang nasabing mga nakasabit na bungo. Napaatras naman siya nang biglang may iniabot ang matanda ngunit umiling si Fabian. Kung kaya't dali-daling inilapit ng matanda ang ulo nito sa mukha niya. Sabay ng kung anong inihip sa hangin na siya namang nagpakawala ng kamalayan ni Fabian. Parang bigla na lang daw nawalan siya ng ulirat. Ang tanging naaalala niya nung mga oras na yon ay ang malademonyong tawa ng mga nilalang na nakapalibot sa kanya. Madilim na nang idilat ni Fabian ang mga mata. Napabulaslas siya ng Diyos ko nang makita niyang animoy nakabaliktad ang lahat. Maging ang mga sumasayaw, ang kubo, maging ang mga malalakas na apoy ay nakabaliktad sa paningin niya. Akmang kukusutin niya ang mga mata nang mapag-alaman niyang nakatali pala siya ng patiwarik.
sa dalawang nakaikis na kawayan. Pagpasensyahan mo na ha. Halos ilang araw na hindi kami nakakain. Kaya ngayon, siguradong pati ang mga buto mo ay masisingot. Siguro naman handa ka na din mamatay ano. Kahit tapang mong pumasok sa lugar nang wala man lang kahit anong panghabla. Diyos ko, tulungan niyo ako. Tulong! Ayoko pang mamatay. Diyos ko, nagbibiro lang naman ako kanina. Patawarin niyo po ako. Pakawalan niyo ako dito. Maawa kayo pakiusap. Hindi ako masarap kainin. Sasama ang mga tiyan niyo kung ako ang gagawin yung pagkain. Nagsitawanan lang ang mga nakapaligid sa kanya. Akmang bubuhatin siya para ilipat sa nagbabagang apoy nang maalala niya ang bigay ni Lolo Istoy. Ang maliit na kalembang na ginagamit ng mga nagtitinda ng sorbetes. Kahit hindi sigurado, ngunit pinilit niyang igayewang ang sarili upang mapatunog ang maliit na bagtingan. Halos mawala ng pag-asa si Fabian dahil nakikita niya ang pagpapapalit ng anyo ng mga nilalang habang nagsasagawa ng ritual. Ikinumpas ng matandang may sungkod ang mga kamay at pinalagpag si Fabian. Tinanggal nila ang pagkatali at ilalapat sana siya sa malaking mesa. Doon na nakakuha ng pagkakataon si Fabian upang dukutin ang bagtingan na nasa bulsa niya. Kasama ng panalangin ang pagpapaubayan ni Fabian sa Panginoon ng lahat. Maging sa kung anuman ang kahihinatnan ng kanyang ginagawa, pinikit niya ang mga mata habang patuloy lang sa pagpapatunog ng bagtingan. Maya-maya pa nang biglang napatingala si Fabian dahil sa isang malakas na huni ng kung anong hayop ang papalapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, napakross ng dibdib si Fabian habang napahinga ng malalim. Isang animoy malaanghel ang nagmula sa langit at inangat si Fabian sa lupa. Sa tagpong iyon, masasabi ni Fabian na nagbukas ang langit. Pinababa ng Diyos ang kanyang mga anghel para iligtas siya. Nawala na naman siya ng ulirat. Hindi niya alam kung gaano kahaba ang naitulog niya nang biglang magising dahil sa boses ng ama. Galit na galit ito habang kinukurot pa siya para magising. Fabian, huy anak, gising. Ay, ito na ba ang sinasabi ko kanina na hindi ako sang-ayon sa gusto mong mangyari. Itutuloy, ang istorbo pa ako ng mga tanod para hanapin ka. Abay, nakatulog ka dito sa gilid ng kubo. Buti na lang na abisuhan ako ni Kura kanina. Sinabihan ka na huwag ka namang dumiretso baka daw may masamang mangyari sa'yo. Ayan, tumutulo pa ang laway mo sa pagtulog. Buti na lang di ka napagtripan ng mga dumadaan. Magkahating gabi na. Ano, bumangon ka na? Tay, suntukin niyo nga po ako. Sige na po, baka po nasa langit na din ako. Kahit isang beses lang, suntukin mo po ako. Hindi pa natapos ang pagsasalita ni Fabian nang bigla siyang suntukin ng ama. Napangiwi pa ito nang maramdaman ang sakit ng tama na nagmumula sa kamao ni Tatay Norman. Hindi naman napigilan ng mga tanod na tumawa dahil sa nakitang reaksyon ni Fabian. Sa susunod, ang iniinom inilalagay sa tiyan, huwag sa ulo. Ayan, nagising ka na? Abay kung hindi pa, pwede naman kaming ang susunod. Nagsitawanan ang lahat, ngunit laking katanungan kay Fabian ang nangyari. Lalo pa na ang kubo kung saan siya nakita ng ama ay ang mismong kubo kung saan nakatira ang matandang nagbigay sa kanya ng maliit na gansingan. Ayon sa mga tanod, wala namang nakatira doon. Matagal nang patay ang sinasabi ni Fabian na si Lolo Istoy. Isang kilalang manggagamot daw sa lugar noong nabubuhay pa. Dagdag pa ng mga tanod, meron ding isang dayo ang nakapagkwento patungkol sa matanda, ngunit magkaiba lang ang karanasan. Nagpasalamat si Fabian sa tatay niya at sa mga tanod na naghatid pa sa kanila pauwi mismo sa baryo nila.
Magmula nung mangyari ang insidente, marami na ang nagbago kay Fabian. Tumigil na siya sa pag-iinom at inayos ang buhay nilang mag-ama. Humingi ng tawad lalo na sa Diyos. Alam niyang hindi dapat isisi ang mga kung anong nangyari sa pamilya niya. Bagkus ipanalangin ang mga kaluluwa ng mga pumanaw. Nanumbalik din ang pag-alagad ni Fabian sa Panginoon kasama ang ama niya. Sa pangkasalukuyan, nagkaroon ulit ito ng panibagong asawa at nagkaroon pa ng 4 na anak. Buhay pa naman ng Tatay Norman at si Fabian. Nailahad niya ang kwentong ito sa tuwing inilalabas niya ang kalembang na siyang nagsilbing alaala niya noong minsang malagay sa alanganin ang buhay niya sa mga kamay ng mga demonyong aswang.